Let's today mga bro. DIY time. Wireless mic. Convert natin to guitar wireless system. Let's go. Siyempre kailangan natin ng wireless mic. Ang kanyang receiver. Need tayo ng soldering iron and set. Cutter plier. PL mono jack. Meron din tayong maikling cord. At siyempre yung lead para sa soldering. At dasal at pasasalamat sa binigay na wisdom and knowledge ng ating Panginoon. So unang-una, kunin natin ang mic. At tanggalin natin ang nasa ibabaw. Anong patawag dyan? Nakalimutan ko. At tanggalin natin ang coil. Yan ang pickup sa mic. Dahil hindi na yan kailangan. Kuha tayo ng plier at putulin. Dito naman babalatan natin. Kung tama ba ako, babalatan, panitan. Basta yung kukunin mo yung rubber sa metal para yung metal ang lumabas. Sensya na lang kayo sa Tagalog ko. Bisaya tayo. Nagpa-practice tayo ng Tagalog kasi meron tayong mga followers ng mga Tagalog yan. Shout out. So ayan, suppose na tayo magbalat. Dito naman tayo sa cord. Ganon din ang process. Babalatan din natin. At iwalay natin ang positive at negative. Kadalasan kulay ng positive is white and red. At ang yung ground naman or yung negative ay black. Tapos na natin balatan ng mga cord. So itapon natin. Siyempre, joke lang. Ate Kra. Kukunin natin ating soldering iron at isaksak para mag-power on at konting adjust para sakto ang heat. Ayan, ready to go. So kunin na natin ang PL jack at buksan na natin. Sometimes po ang PL jack ay masikip kaya kinakat natin ang rubber niya para magkasya sa cord. So before tayo mag-soldering dapat natin sukatin para magsakto siya. So pag saksak mo ng soldering, i-check mo kung mainit na siya. Konting adjust para sakto ang init. Kunin na natin ang soldering lead at soldering pad cleaning. May kulang ako nito, wala akong soldering paste. Pero okay lang, pagtiyagaan lang natin. Huwag lang idikit ang tip sa mga maduming parts. So okay, here we go. Soldering part. Lagyan muna natin ang magdulo nito para pagdikit hindi ka mahirapan sa pag-soldering. Kasi ang hirap sa soldering kapag hindi kumapit, yun, mahirapan ka talaga. So ayan, nilagyan ko ng mga lead, ang mga dulo ng mga terminal ng mga metal parts para pag idikit na natin hindi tayo mahihirapan kasi nakakapikon to minsan kaya may strategy sa pag-soldering. So ayan, nalagyan na natin. Tada! Alright, a few moments later, igo muna ako mga bro para presko Ayan, let's go. So idikit na natin, positive to positive lang, negative to negative. Inikot ko muna una para pagkatapos tsaka natin is-soldering. Soldering na natin. Ayan, ang bilis dumikit. So pagkatapos, lagyan ko na lang ng electrical tape kasi electrical tape lang ang meron ako. So ayan, tapos. Pagkatapos naman, dito naman tayo sa PL jack. So yung positive cord mo, yung color white, i-connect mo sa positive PL mo, sa jack mo. Tapos ang positive naman sa PL mo ay meron sa center. At yung negative is nandyan palagi yan sa gilid. Or yung mahaba na terminal or metal surface. Pagkatapos, itakip na natin. At huwag kalimutan ang plastic na part ito para insulator. So ayan. Tapos, wala pala akong multitester kaya hindi ko matry. Pero pwede ito matry ng audio output. But before that, takpan muna natin yung merong butas na part para hindi pangit tingnan. So, okay, let's go. So, ginamitan ko na lang siya ng double-sided adhesive dahil ito lang ang meron natin. So, DIY talaga. So, ayan na. Tapos na. So, matutuwa ang ating brother nito. Shout out kang Brother Jerwin. Pero syempre, test muna natin kung gumagana ba talaga. So, here we go. Babe. At ng hug na mini portable components. Okay, so transmitter niya siyempre sa input ng Q-Brave yung gadget natin. Ito naman transmitter, receiver pala yun, receiver and transmitter. Bawa natin yan. So gamitin natin itong wireless. Ito pag wireless. Let's try. Okay. Yun. So, naka-turn on na ang receiver. At ito naman ang ating transmitter. Okay, let's go.
So matagal din tong low-bat, mga 3 hours to 4 hours, depende. At kagandahan pa dito, mura lang ang battery niya, 7.4 volts. So mabibili lang sa murang halaga, 25 pesos lang yata yon. So long range din to. So nagtatanong sa mga delay ba? Hindi naman siya delay. May delay siya pero hindi napansin. Katulad din ito sa mga wireless guitar na nabibili natin sa online. Okay na rin to kasi nabili ko yung mic ko sa halagang 400 compare sa guitar wireless. Ito lang din po to sa mga merong mga wireless mic na hindi na ginagamit. So pwede nyo i-convert. Ito rin po pala ang ginagamit ko sa Jesus Reigns. So swabe ng performance niya, matagal nag-lowbat. So goods na goods. Ang disadvantage lang nito is yung transmitter niya malaki. Mic kasi kaya gawan mo ng paraan kung saan mo isasabit. Sa akin, dinikit ko lang ng double-sided. So, wala na problema. Good to go. Diyan ka lang. So hanggang dito na lang mga bros. Paki-share naman, comment at follow. God bless everyone.